Bawa, kumita ka ng 1,000 ngayon, pupunta ka sa Quiapo, papamigay mo. Bawal ng Diyos namin magsipon. Ayan, agawan kayo dyan. Ganun ba? Bawal yun sa ministro dahil kaya ayaw ipatipon ng Diyos, may paggagamitan kang kabutihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University and we are back na naman po sa ating episode ngayon. And sa mga baguhan po, sa mga newcomers, tuloy po kayo. Welcome po kayo sa Usap-Usap University. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po isang reaction channel. We give our reactions to religious preachings, religious debates, religious discussions. And for this particular episode, ang highly requested po na preacher sa ating channel, si Brother Eli Soriano. At ang kanya pong preaching actually, this is a Bible study I guess in the TV show Ang Dating Daan sa channel na SBN 21. And kung naalala niyo po, the last time, yung mga bawal sa mga ngaral, yung bawal magpatawag. And if you remember, merong na-mention si Brother Eli about sa pagpapayaman. So yung previous po na episode po is ito. Okay, so medyo nauna lang yung isa na yun. So sa ating background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU. At ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Sabayan niyo ako ha. Let's go. Gabi gusto kong ipagpatuloy sa inyo yung mga bawal ng Diyos. Lahat ng bawal ang pag-aaralan natin gaya nung atin pong pinagkasunduan nung nakaraan. Hindi naman kasi pinag-aaralan nito sa maraming denominasyon eh. Kasi alam niyo yung bawal, pampigil sa tao yan eh. Ang tao ho, meron tayo yatang likas na ang gusto nating gawin eh, ginagawa talaga natin kahit na bawal pa eh. Pagka ito itinuro ng mga ngaral, baka mapigilan sa pagsama sa kanya yung mga tao. Sila ay nagpaparami ng miyembro, kaya sila walang bawal-bawal, malaya ang miyembro sa kanila. Ikalawang Pedro 2, pakinggan nyo. Ang kanilang miyembro, walang bawal, basa. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Ayun. Pinangangakuan ng kalayaan. Kaya walang bawal eh, walang pamigil, walang disiplina. Samantalang sila ang wikay mga alipin ng kabulukan. Bulok na relihiyon, walang bawal. Malaya ang miyembro. Gusto mong maglasing, pwede. Gusto mong mambabae, pwede. Hindi ka naman ititiwalag eh. Ha? Gusto mong magsugal, pwede. Magloto, pwede. Ano mang gusto mo, magsyabu ka, pwede pa rin. Mag-drug addict ka, pwede pa rin. Hindi ka naman iaalis doon sa relihiyon ng pastor mo. Ang katunayan nga, siya rin mismo, ginagawa niya yung bawal eh. 1.32 ng Roma. Pakinggan niyo po. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Anyo, konsintidor pa. Bagaman alam nila ang wika na ang gumagawa ng masasamang bagay na yun eh, mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa nila, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. Kaya po, makikita nyo ang pagkakaiba ng relihiyong nasa Biblia kaysa sa relihiyong itinayo ng tao. Sa mga relihiyong itinayo ng tao, wala pong bawal, walang disiplina. Para lang yun sa kinagis na natin. Babaero ka, 70 anyos kang babaero, hindi ka naman aalisin eh. Hindi ka titiwalag eh. Pag mamamatay ka, magpa-Jesus ka, bibindisyonan ka kahit babaero ka. Ligtas ka pa rin, basta Jesus, Maria, Jose. Bago ka mamatay, sasabihin mo raw ang Jesus. Naghihingal. Hinihika yung nakita ko sa gwago, hindi masabi-sabi yung kasun. Kasi pinaniwala tayo na kahit 70 anyos ka luko-luko, pag mamamatay ka, doon ka lang magpakabuti, ligtas ka pa rin. Ganun ho ang aral eh, na tinuro nila sa atin. Hindi po yun ang nasa Biblia. Kaya, para makita nyo, pagkakaiba nung nasa Biblia, kaysa dun sa nasa paligid natin ngayon, alamin natin yung mga bawal, yung hindi nila itinuturo. Hindi nila tinuturo ito eh, kasi ang miyembro nila malalayaw eh. Malalaya, pinangakakuan nila ng kalayaan. Kaya you are free to do whatever you want to do. Ngayon,
Pipigilin ka ba ng pastor mo? Lakihan mo lang ang abuloy mo, excuse ka na eh. Ha? I have indeed mentioned this point, in our previous video reactions po. Pero gusto ko lang po mas i-emphasize itong question na ito. Kasi kunwari sa sinabi ni Brother Eli na, kumbaga sa pagtuturo nga, na kinakailangan mo lang sambitin, yung Jesus, Maria, at saka Joseph. And then, pwede ka nang maligtas. So, if that is the logic there, so ibig sabihin ba, kahit anong kasamaan ang ginawa mo, karahasan o anuman, parang buzzer beater, sa basketball, na the last minute kapag nasambit mo yung pangalan na yun, ay ligtas ka na. I think it's highly unfair. And honestly, even on the same token, if you remember, I was asking, what if si Hitler, ng mga panahon na yun before, let's pretend he was about to die a natural cause, from natural death, for example. Last 30 minutes, nagbago siya, nag-change of heart siya, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos sa 6 na milyon na mga Hudyo na kanyang pinapatay. So mga ka-U3, do you think God would still give him salvation despite all of his horrendous acts? Of course, some of you will be saying, hindi naman kasi hindi natin masasabi kasi ang Diyos lang naman ang makapaghusga. Pero logically speaking, a person who did a lot of crimes for humanity, iba nga nakapatay isang tao, sa kanya 6 na milyon pinapatay niya dahil sa kanya mga pag-uutos bilang isang leader. So does it mean then that one basis for our salvation is the entirety of who we are? Pwede po bang tingnan na ganun mga ka-U3? Or just being a member of a particular church or confessing your sins the last minute, the last 30 minutes, pwede ka pa rin masave? So please enlighten us mga ka-U3. Dahil sa palagay ko po ay mayroon din po mga nakakapag-isip po ng ganitong katanungan. Kaya I'm just bringing this up mga ka-U3. So let's discuss it sa comment section below. Ay nga babaero sa Guago eh. Meron doon akong nakilala iglesia rin eh. Babaero raw siya, hindi siya tinitiwalag ng pastor niya. Ba't ka ako? Kasi konsentidor yung aming Kristo. Sabi. Ba't naman nung ako nasabi niyong ganon? Alam naman anong pastor kung may babae ko. Nakita pa nga kanya kami magkasama eh. Hindi naman ako tiniwalag. Magkano ho baka ako mag-abuloy kayo? Pagpasalamat ang abuloy naming pamilya, mahigit 1 milyon eh. Kaya hindi ko ako kayo tiniwalag. Bakit? Sa misis daw niya, 200,000. Siya raw 300,000. Di kalahating milyon na. 5 yung anak nila, tigi 100,000. Mayaman sa Guago eh. Kaya sa kaniyang pamilya pa lang, 1 milyon na ang koleksyon dun sa kanilang lugar. Maititiwalag ba naman yun? Malakas pa lang mag-put. Ganun ho ang mga iglesia. Kaya ngayon sa atin, pagkukumpara natin sa mga iglesyang nasa ating kapaligiran ngayon, dun sa iglesyang sinasabi sa Biblia, alamin po natin ang mga pagpapatuloy nitong ating pinapaksa. Ang mga bawal ng Diyos. Bawal. Isa sa mga bawal na ating pag-aaralan na hindi nila itinuturo. Ito po, umpisahan na natin. Babasa po tayo sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19. Ganito ang ating matutunghayan. Huwag kayong... Teka kayo. Uulitin ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng huwag? Bawal. Kanya, di tatalino nyo na. Hindi namin kayo kapatid sa iglesia, maatin lang kayo sa Bible exposition. When the word don't, do not, is being said in the Bible, it means bawal. Huwag. Bawal. Walang ibang kahulugan yung huwag, kundi bawal. Pagpigil. Ano ang sabi ng Diyos? Isang bawal. At kanino ito inuutos? Tuloy. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal ho o hindi? Bawal. Liwanag nun eh. Walang pilosopya, kunin mo ang retorika ng salita, kunin mo lohika, pareho. Ano ang sabi? Sa mga alagad ni Jesus, sa mga mangangaral ni Kristo, mga apostol ng ating Panginoon Kristo ng unang siglo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Gusto ko lang kayong papansinin, mga kababayan, pagka sinasabi ng Diyos yung huwag, nung sabihin ng Diyos, huwag kang mangangalon niya, bakit niya sinabi yun? Sa palagay niyo, bakit? Ang kautusay idinagdag dahil sa pagsalangsang. Sabi sa Biblia, huwag kang mangangalon niya. Bakit? May nangangalon niya kasi eh.
Mhm. Eh hindi naman galitan Diyos doon sa nangangalon niya. Okay, before we continue, that's really the logic of any kind of rule or any kind of law na ito ay ginawa dahil sa mga taong nagva-violate ng particular na gawain o particular na rule nga, ano? So, I remember very well, for example, in one restaurant, which is kind of strange, so may nakalagay doon na bawal maghugas ng paa, and it was placed in a sink. Parang sink siya doon sa may mga CR na, ng men and women. Nakalagay bawal maghugas ng paa. So, what does that mean? It means someone washed his or her feet doon sa mataas na patungan, which is crazy, right? So, that's the thing. Merong mga infractions kung kaya't merong mga batas. But always remember mga ka-youth, at least on what we learned from Brother Eli, kapag sinabi po sa Biblia na, wag, ito daw ay bawal. At kapag ito ay bawal, ito ay masama sa Diyos. Ayan. Gusto niyang maligtas, kaya pinipigilan niya, huwag kang mangangalon niya. Yun yung huwag, pwedeng yun ay bakuna o pwede namang gamot. Hindi po ba? Di ba yung bakuna to prevent, yun namang gamot to cure. Dalawang klase ho ang paggamot, prevention and cure. Ang salita ng Diyos pagkahuwag, it can be a remedy to a person that has already the sickness and to a person that is capable still about to of being sick. Maaaring magkasakit noon. Kaya, bawal, huwag kang mangangalon niya. Maaaring, hindi ka pa nga nangangalon niya, binabawalan ka na. Kung nangangalon niya ka naman, pinapa-stop ka. Yun ang layo ng Diyos na, di ba? Parang ganito, sa Efeso 4, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Yung nagnanakaw ika, wag nang magnakaw pa. Therefore, pinipigil ka ng Diyos sa pagnanakaw na ginagawa mo. Ganun kamahal ng Diyos ang tao. Hindi ko mo nagnakaw, kagalit na ang Diyos sa'yo. No. Kaya nga, meron siyang bawal Pag mamahal sa'yo, para huwag kang malulung Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalon niya. Alam kasi ng Diyos, may nangangalon niya at may nagnanakaw. O nung sabihin ngayon ng Diyos, huwag kayong magtitipo ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at do'y nanghuhukay at nagnanakaw ang mga magnanakaw. Bawal magpayaman o hindi? Bawal. Kanino sinabi? Sa mga alagad, sa mga mangangaral, sa mga apostol, sinabi ni Jesus, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Kaya alam nyo, mga ngaral, bawal magpayaman bawal. Tanong ko kayo, narinig nyo na ba sa pastor nyo, yung utos na yun ni Kristo, bawal magpayaman? Sige Kaninong pastor kayo nakarinig na bawal magpayaman, pinaliwanag? Meron ba? Yun ang kanilang gusto, lahat sila yumayaman Ang katunayang yumayaman sila, pakinggan nyo. Sa Jeremias 5, ganito ating mababasa sa 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y lalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon. Gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman o hindi? Sino yumayaman? Ulitin mo natin yung 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon. Gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman ho ba? Sino yumayaman? Sa gitna ng aking bayan nakasumpong ng masasamang tao.
Pag ang isang tao nagpayaman sa relihiyon, direkto sinabi ng Diyos, masama. Bakit masama? Kasi sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan. Ang ginawa mo yung magtipon, di antikristo ka. Saan galing? Tinipon. Saan galing tinipon? Naku, kaya ni galing sa aking real estate business. Sabi mo nung 10 years ago, ikaw bankrupt, walang natira sa'yo kahit ano. Paano ka nagka-business uli ng ganong kalaki? Niloloko mo na talaga tao niyan. Kaya alam nyo mga kapatid, makikita mo yung diwa ng dala-dala ng isang tao. Pag mangangaral ni Kristo, bawal. Pag kay Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Bawal. Pag ayaw ipatipon, ano gagawin mo? Halimbawa ako pwede rin ako magtipon Hindi ba? Kayo, payag kayo, pwede rin ako magtipon. Humahawak din naman ako ng pera. Marami sa atin ang attracted sa money dahil it brings us financial security, not just for us. Kung tayo ay merong mga anak, mga next generation, di ba? Ang sarap din ng pakiramdam na mabigyan natin sila ng stability ng mga pangangailangan nila. Although honestly, I honestly think na dapat yung mga religious leaders ay makapag-provide ng tama lang. I don't agree with them having luxury things, honestly. Siguro for making it convenient, siguro in travel, maybe they would want a faster car if that's the case. But in general, I really don't think na dapat sila magkaroon ng mga luxury items yung kanilang mga anak o ang kanilang mga kapamilya, kanilang mga asawa. Kasi kumbaga sa English, it leaves a sour taste on our tongue. Di ba? May abuluyan din kami Kaya lang, hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi namin kapanampalataya. Ngayon, para wag akong makapagtipo ng kayamanan sa lupa, yung abuluyan ng iglesia, kung saan iniukol, doon inilalagay. Kaya meron tayo diyang mga officers, may mga OIC, may mga officers na lokal, may officers na nasyonal, may distrito, may division. Ang abuluyan ng distrito, dadalhin sa division. Tapos, resibuhan, may resibo. Pagka sinabing para yun sa gawain, pambayad sa telebisyon yun. Saka sa radyo, para maipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag maipon, lagay mo dun sa dapat paglagyan. Di ba? Kita nyo? Paano ka makakaipon nito? Wala ka namang iipunin. At kung may iipunin man, hindi naman namin iipunin. Bawal nga ni Jesus Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Kaya kami malakas ang loob naming magsalita na dito sa samahang ito, walang kahit isang membrong makakasumbat na yung pera nila pinagsamantalahan naming nilamon sa isang tabi o kaya itinago namin para sa aming sariling kapakanan. Wala akong makakapagsalitang miyembro niyan. Kung meron, sa harapang ito, tumintig ka na. Sige. Na yung pera mo, kinain namin. O kami, pinagpasasaan namin ng pera mo. Hindi. Wala niyan. Para kami makahawak ng pera, kanya-kanya kaming kayod. Si kapatid na Luz nagtuturo sa high school. Si kapatid na Willie nagtitinda ng ballpen, pabango, ano-ano yung mga pinitinda niya. Yung isa na yon nagkukuha ng retrato, nagbibideo coverage. Yung si kapatid na Josel, isang OIC, announcer siya sa sa KY, sa FM. Yun naman isa naming manggagawa, si kapatid na Sandy Catan, meron naman silang opisina ng tawag doon, services. Basta ang aming manggagawa, kanya-kanya kaming kayod. Ako naman, titinda ng lumpia. Yun. Meron na akong kitang konti. Meron akong tindahan Pero wala rin kaming pera. Kasi, bawal nga ni Kristong ipunin namin yung pera. Kasi alam naman ng mga kapatid dito, hindi kami nagpapasasa Kami nga kapus Meron din kami kumikibo. We can manage with the help of God. Ang pag-asa kasi namin sa tulong ng Diyos, magagawa naman na Filipos 3. Pakinggan niyo. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya kami naniniwala kami lahat, bawal magpayaman ng ministro. Ang mangangaral, bawal magtipon ng kayamanan sa lupa. Bawal ni Kristo yon. Huwag kang magtitipon ng kayamanan sa lupa. Ngayon maraming ministro nagyayamanan Yung isang mangangaral dito sa ating bansa, tatawid sa Ilog Pasig, walang pambayad, 2 pera, walang pambayad sa bangka,
Ngayon, bilyonaryo. Okay, mga ka-U3, yeah, we do get that na ang pagpapayaman ng isang mangangaral ay bawal nga sa mga sa mata ng Diyos. But the reality is, for most of these religious leaders, nagkakaroon sila ng additional money kasi yung mga nangyayari sa loob ng simbahan, most of the time walang transparency. Ano po? Well, it's a bit reflective of our Philippine society. The only difference is in churches, hindi sila nagbabayad ng buwis kahit na gaano pa kalaki ang kanilang malikom, quote-unquote contribution. So, doon talaga yung problema. Yes, pwedeng sabihin ng isang mangangaral, however, na, uy, yung mama niyang, yung leader na yan, dahil meron siyang sariling business, meron siyang sariling pagsisikap, meron siyang sariling negosyo. But because it is so hidden, yung mga nangyayari, hindi nagkakaroon ng tamang checks and balances. Saan napupunta yung mga nalikom, Kasi pwede namang magkaroon sila ng parte sa isang pangkalahatang amount ng contribution. So, we really don't know what is happening sa iilang mga tao na nasa posisyon ng kanilang religious organization. And in turn, yung mayaman, and then they could just say that it is through their own effort. Yan. But on the other hand, some people will also say na kaya yung mayaman ng isang religious organization o ang leader na yan because he is blessed by God, diba? If hindi yan blessed ng God, hindi yan magiging ganyan kalawak ang gawain. Hindi magiging ganyan ka financially stable ang ating religious leader. So yan po yung mga nuances ng ganyang argumento as to money. Yung isa naman taga Surigao na lumuwas dito sa Maynila, tumatalbog yung tseke. At walang pambayad sa upa sa Lubaliches. Ngayon, naku po ang Mercedes-Benz na van, dai-dai. At ang programa niya sa TV, araw-araw. Saan nakuha yung pera na yun? Dati ka nang walang pambayad sa upahan mo sa apartment. Ngayon, ang dai-dai mong pera. Tapos kanya-kanyang tigi-tigi sa banyong anak. 3 ang bahay, bakasyonan. Di walang ginawa kundi magbakasyon. Yung isa sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, may bahay bakasyonan siya. Sa Bataan, meron. Sa Surigao, meron. Ang daing bahay bakasyonan. Kasi ginamitan lang ng konting kapal ng pagmumuka, may dalang Biblia, okay na. Praise the Lord, hallelujah, amen. Bigay na yung mga tao. Yan, mayumaman na. Yung ba mapapatunayan mo sa Biblia? Dapat ka bang yumaman kung susunod ka kay Jesus? Kaya kayo yumaman Puro koleksyon ang ginagawa nyo May ikapuna, may love offering pa, may prayer request pa. Meron pang handog, may tanging handog, may tanging handog. Baka darating araw, may katangi-tangi ang handog pa. Paano hindi kayo yayaman Puro invento yung pinag-iimbento yung mga, wala naman sa Biblia yan Biro mo, mag-request ka ng panalangin, prayer request, mag-aabuloy ka pa. Prayer request, ba't hindi ka ba pwedeng ipanalangin nang wala kang ihuhulog doon sa supot ni Judas? Ay, galit sila sa atin Isa sa mga batas ni Kristo. Hindi nila tinuturo ito. Sila lahat, nilalahat ko. Bawal ni Kristo ang mangangaral magpayaman, magtipo ng kayamanan sa lupa. Ang katunayan, ang primera ministro ng iglesyang si Timoteo ay pinangaralan ni Pablo ng ganito. Sa 9 ng unang Timoteo. Basa. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Kita mo na, nagnanasa pa lang yumaman ng ministro, mahuhulog ka na sa tukso. Hindi ka pa mayaman, nagnanasa ka pa lang yumaman, mahuhulog sa tukso at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit? Okay, before we continue, here's the thing. So, what's the logic behind God saying that yung mga mangangaral, mga ministro, dapat hindi nagpapayaman, So, we have to understand, of course, that money saves us a lot of effort, time, energy. Mas madaling magpakilos ng isang bagay kapag ikaw ay mas makapangyarihan financially. And I use the word makapangyarihan dahil, in my mind, we have to equate that with power and influence. If you have money, ganun po talaga, di ba po? Most people have a price. So, ganun po yun kapag meron kang gustong papatakbuhin, pag meron kang pera, diba? Marami kang magagawa. Ganun po talaga yun So, harping on that logic, mga ka-U3. So, my understanding is, as a preacher, dapat focus ka lang sa pagpapalago ng gawain ng Diyos. Kasi kung isipin mo naman, it's the greater thing, diba? So, you cannot serve 2 masters at the same time na maging mayaman na businessman at saka magiging leader ng isang grupo, ng isang simbahan. Dahil in my understanding, it would give you kind of undue influence on many things na
na worldly. Kasi ang next na move dyan is magpapalakas ng political power. If you are rich, you can do a lot of things. You can also use the strings to control politics, mga ka-U3. And being a former political science professor, I really would want to know, ano po kaya yung pagtuturo pa ni Brother Eli doon sa mga religious leaders na are connected politically, or in a far worse case, nagiging political leader na mangangaral, because it happens, mga ka-U3. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan Love na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya Na tinuho, na tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. datapot ikaw, Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. kita mo, ayaw ni Pablo si Timothy ma-involve sa pagpapayaman. Ikaw na tao ng Diyos, takasan mo ang bagay na ito. Alam ni Pablo, bawal sa ministro magpayaman. Kaya, ikaw Timoteo, ang kausap ulit si Timoteo ministro tao ka ng Diyos, takasan mo ito. Yung pagnanasang yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumamay nahuhulog sa tukso sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kabatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga budhi ng maraming mga kalumbayan. Dadapot ikaw, taon ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito. Kaya masama yan sa ministry magpayaman pagmasdan nyo maraming ministry puro mayayaman. Ha? Makikintab. Ang kikinis ng balat. Ha? Nagsisiputi. Dati namang negro'y pumuti. Biro may nagpa-bleach Alam Michael Jackson na nangyari. May kilala ko naman yun Ako nga ba ngayon ripinado pati balat. Bakit? Marami ng pambili ng kung ano-ano mga iba pahid sa balat Kasi ako naniniwala, yung damit na mararangya, magagandang damit, hindi naman yun ang pamantayan ng pagkilala sa mga ngaral 16:7 ng unang Samuel. Pakinggan niyo. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Di bawal tignan ang mukha ng mga ngaral. Huwag na kayo titingin, yung muko na lang kayo. Baka madispirado pa kayo pag nakita yung pagmumukha ko Ang sabi ng Diyos, huwag mong tignan ang kanyang mukha ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Bakit? Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kita nyo. Kung pagka mangangaral ang pag-uusapan, kung tignan ng Diyos puso. Ngayon, kung gagawing Miss Universe, ay titignan ka lahat. Mula ulo hanggang paa. Susukatan ka pa. Hindi ba? Kung magmi-Mr. Universe naman ako, siguro susukatan din ako. Pero hindi naman ako Mr. Universe Ako'y mangangaral Kaya ang sabi sa Biblia, huwag mong tignan ng kanyang mukha, ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon ng kagaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Okay, mga ka-youth, what is interesting there is the placement of the value of God looking at our hearts and not on the outside. Dahil nga, bilang tao, yung ating mga senses ay very limited. Like, how can we see the heart of a person directly? Di ba, hindi naman natin magagawa yun. So, the basis for the judgment of most people is actually how we look like. Di ba? Kung pogi ang tao, mas magaan ang ating loob sa kanya. O pag maganda, mas maganda yung treatment na kanilang natatanggap. Mas mabait yung mga nasa paligid nila. And that's the reality. That's just how we are, as human beings. Interestingly, hindi lamang yung mukha ang nasabi dito sa sitas na ito, pati din ang taas. So, in short, ang good qualities that we always aspire, in general, hindi lamang po yan sa one particular culture, no? Universal po yan na desire natin, matatangkad, at saka mga magaganda, mga pogi ang mukha. And science could back it up in a lot of researches, yung mga taong mas handsome, mas maganda, they actually are well-liked and they are paid more, actually, in a recent study. So, ganyan po talaga sa ating mundo. And I'll be very honest with you, for better or for worse, that's just how we are as human beings. Anong katunayan sa puso?
tinitignan ng Diyos ang mangangaral. Pakinggan niyo sa unang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubo ng aming mga puso. Alin ho ang sinusubukan ng Diyos sa mangangaral? Puso. Yung puso. Ang aral namin, sabi ni Pablo, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang ipagkatiwala sa amin ang Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. Hindi kami nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kaya ang tinitignan ng Diyos sa ministro, puso. Kung ililigaw mo yung aral, kung hindi. Hindi naman ibibigay sa iyo ng Diyos kung manliligaw ka lang eh. Ha? Kung ililigaw mo lang ang tao. Kaya sila, makita nyo, walang aral na totoo eh. Puro invento, mga arte. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri. Ayan, yan. Diyan sila magagaling. Ha? Yung mga arte na yun, may mga pataas-taas pa lang kaway. Parang kaway ng kaway na. Saan mo nakita sa Biblia, kakaway kang gano'n? Parang naghuhuli ang tutubi o kaya nagpapaalam sa National Airport. Ano, na, saan nasa Biblia ba yun? Arte. Kaya galit sa akin eh. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kong hindi punahin dahil mali eh. Wala sa Biblia eh. Meron pa isang lundag, isang inom ng itlog. Kaya magbaon na kakain 3 itlog. Oh, saan mo naman nakabasa sa Biblia ang 3 itlog? Lulundog ka, isang inom ng itlog. Pangalawang lundag, pangalawang itlog. Pangatlong lundag, pangatlong itlog. Ha? Tapos, itaas mo yung kawalet, ang passport, ang mga bag, taas nyo. Eh, matanda mga pa. Hirap na hirap itaas nyo. Tinataas pa rin dahil pagpapalain daw siya ng Diyos, dadami raw laman ng bag niya. Wala sa Biblia yan. Eh, dito pala sa mundo, kung sino yung nagsasabi ng totoo, yun ang sinisikil. Pero ako naniniwala, kaya nila ginagano, nabubulgar kasi sila eh. Nabubulgar sila. Anong mangyayari? Oh. Kaya sila nabubulgar, kagaya nun. Meron ba nagtuturo nun na bawal pala sa mga ngaralang magpayaman? Magtipon ng kayamanan? Ano gusto ng Diyos sa mga ngaral? Basa. Sa awit. Ganito ating mababasa. Siyang Kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Anong dapat gawin ng mga ngaral? Ayaw ng Diyos tipunin ng kayamanan. Anong gagawin? Isabog mo. Kanya ikang isinabog. Ibinigay niya sa mapagkailangan. Doon sa mga taong nangangailangan, doon ibinigay. Hindi tinipon para sa kanyang sarili. Tapos, anong sabi? Ang kanyang katwiray mananatili magpakailanman. His righteousness will endure forever. Sino ang tinutukoy doon? Pakinggan nyo, basahin natin ang paliwanag ni Pablo sa 2 Korinto 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sino ang tinutukoy? Siya ikang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang katwiran niya mananatili magpakailanman. His holiness or His righteousness endureth forever. Sino yon? Yung nagsabog, nagbibigay sa mga dukha. Itong mga pastor ngayon, nagsasabog ba? No! Nagtitipon sila. Hindi sila nagsasabog. Ang ebidensyang nagtitipon sila, they have amassed wealth. Marami silang pera. Hindi na kayang ubusin ang pera ng mga pastor na yan. Bakit? Mas malakas pang gumawa ng pera yan kaysa sa Central Bank of the Philippines. Bakit kanyo? Tanungin nyo sa akin. Ang Central Bank of the Philippines, pag ang pera ay bulok na, yung bulok na mga papel na pera, sinusunog yon. Pag bulok na pera, susunugin ng Central Bank, papalitan ng bago. Yan. Tapos gagawa sila, no? Susunugin, gagawa. Susunugin, gagawa. Itong mga relihiyon, nagsusunog ba ng pera yan?
Lahat ng makarating diyan, kahit yung 5 pisong walang tao, iniipon sa bangko niyan. Kaya dadami talaga pera niya, kala nyo? Ang katunayang marami, biro mo, 10 milyon na kami. 10 milyon. Mami-mamiso na lang, magkano yun isang Webes? Ilan? 10 milyon. Pakatapos, pag linggo uli, ilan na naman uli? Kung Santa Cena. Aba, hindi nagbibigay ng piso pag Santa Cena, no? Pakapala ng sobre pag Santa Cena, at saka lalo na pagpasalamat ng taunang pasalamat. Enero pa lang, iniipon na yon. May libreta di bangko na. Yun namang libreta na yun, ang pinakamalupit na libreta. Bakit? Tanong niyo sa akin. Bakit? Sige, tanong niyo kung bakit. Bakit, Brother Eli? Bakit? Biro mo libreta di bangko, hindi mo ma-i-withdraw yun. Bakit? Bawal i-withdraw. Kasi yan kay nakatalagang bagay sa Panginoon, susumpain ang gumalaw niyan. Kaya yung inipon mo mula Enero hanggang Disyembre, hindi mo kayang bawasan yun. At ang kailangan pa ron, pagka nakita mong pagdating ng Disyembre, nakatanggap ka pa ng bonus, yung inipon mo, dadagdagan mo pa yun. Yayaman o hindi? Yayaman. Mayaman na o hindi pa? Yayaman na nga sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos, sa demonyo, antikristo. Sige, paharapin nyo silang lahat. Patutunayan ko, lahat ng pastor na yumaman sa relihiyon, hindi sa Diyos yan, antikristo yan. Dahil sabi ni Kristo, bawal ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Huwag, bawal. Bawal hindi. Bawal. Sila, may tipon o wala? Meron, naka-mansion naka-mansion. Balik mo sa akin. Ikaw ba, brother? Nagtitipon ka ba? Wala. Gusto mo, mag-imbestiga ka sa lahat ng bangko. Ang maiimbestiga mo, may utang pa nga ako. Kaya ako, may pruwebang hindi ako nagpapayaman. May utang ako Ang tanungin mo, saan napunta? Ba't ka nagkautang, brother? Ang mga ka-Youthria, if you remember, meron po tayong isang debate po laban po sa Jehovah's Witnesses. I think it was Brother Eli versus Obidos na na-mention niya nga yung pagkakautang ni Brother Eli. I think it was about the bouncing check law. At least in that regard, we could connect that and indeed prove na si Brother Eli may mga financial issues, may mga problema sa kanyang business, patungkol sa mga bangko nga na nag-issue siya ng isang cheque na nagkaroon nga ng problema. Although what I know, mga ka-Youthria, hindi naman po nakulong si Brother Eli, of course, sa particular na issue na yan. Pagtanong mo sa kapatiran, alam nila yan Ang relihiyon hindi instrumento ng pagpapayaman. Ang tunay na relihiyon sa Biblia, hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. Iya'y sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro sa pagsunod kay Kristo. Yun ang aking paniniwala. Kaya hindi ka makakaipon. Ako, tanda ko na, biro mo nakakaipon. I started in this ministry in 1968. Sila, 10 taon lang, 10 milyon. 10 taon lang, ang daing milyones. Dito, meron ba? Wala Naniniwala kasi ko sa bawal ni Kristo Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na sinisira ng tanga at hinuhukay ng magnanakaw. Bakit? Tanungin na, Panginoon, bakit naman? Yung mga miyembro naman, di mo naman pinagbawalang ang pugitan ng kayamanan. Bawa, yung kapatid na yun. I believe the point here is in prioritization, in focusing on what is heavenly instead of what is earthly. Yun po siguro, Kasi yun nga naman, kung ikaw ay nagpapayaman at the same time, ikaw ay isang leader ng isang religious organization, edi mahati ang oras mo, ang panahon mo, mahati yung iyong focus sa mga bagay-bagay. And tulad nga ng nasabi ko, the reality, mga ka-Youthria, is money, coins, gold is more sparkling. It is more attractive sa isang tao at talaga nakakatukso kapag pera ng pinag-uusapan. Bakit hindi nga naman tayo ma-attract sa pera? Because it gives us stability. It gives us a better future. If you have more money, you would have better access for healthcare. Mapapahaba ang buhay mo. Magkakaroon ka ng status. Lahat ng pangangailangan mo, lahat pati ng luho mo, ay pwedeng masatisfy kapag ikaw ay maperan, mga ka-Youthria. So, hindi nakataka-taka. At ang Biblia itself, kung titinan mo, may foresight na Sa ganong perspective na ang isang religious leader pwedeng matukso. Pwede siyang mabaling yung kanyang atensyon instead of growing
growing the church, instead of doing a lot for the church, ay magiging businessman na lang. Magfo-focus na lang too much sa pagtitipon ng pera. Magfo-focus na lang sa pag-secure ng kanyang sarili, sa pag-satisfy ng kanyang sarili, ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa. Mayaman siya. Hindi naman bawal siyang magtipon eh. Ang totoo nga, may mga kapatid kami dito, mayayaman eh. Hanggang ngayon, ipon na ipon ng kayamanan eh. Ni ayaw yatang bawasan eh. Di ba? Hanggang ngayon, ipon na ipon. Dahil kung sila magbabawas ng konti, iiit siya sa amin, yayaman din sana ang maraming mga kapatid, ano? Meron dyan eh, ayaw mababawasan yung kayamanan eh. Ipon pa rin hanggang ngayon. Hindi naman masamang mag-ipon ng kayamanan ng miyembro eh. Huwag mo lang kukunin sa masamang paraan, hindi masamang mag-ipon ka. Alam, binigay sa'yo ng Diyos, waldasin mo. No? Bawa, kumita ka ng 1,000 ngayon, pupunta ka sa Quiapo, papamigay mo. Bawal ng Diyos namin magtipon. Ayan, agawan kayo dyan. Ganun ba? Bawal yun sa ministro. Dahil, kaya ayaw ipatipon ng Diyos, may paggagamitan kang kabutihan. Kaya ayaw ipatipon sa ministro. Pero sa miyembro, pwede ka mag-ipon. Ba't ayaw ng Diyos mag-ipon ng ministro? Basa. Sapagkat Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. There you go. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Okay, so ano po yan no? Sa English nga, no? You cannot serve two masters at the same time, di ba? pala ayaw pagtipudin ng kayamanan eh. No man can serve Two masters. two masters. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat iibigin niya ang isa, kapopootan niya ikalawa. O kaya ipahalagahan niya ang isa, pawawalang halagahan niya yung ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pala bawal magpayaman ng ministro eh. Hindi mo mahaharap yung ukol sa Diyos eh. Tinanin nyo, lahat ng ministrong mayaman, bobo sa Biblia. Bobo. Bobo. Ginagarantiyan ko, bobo. Ang sitas na alam tatlo, mali pa sa kahulugan. Magsalita may kodigo. Narito mga kapatid, 7 ways to prosperity. Number 1, para tayo pagpalain ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tayo magbigay. Ang nagbibigay, bibigyan din. Siksik-lig-lig, umaapaw. Number 1 yan, mga kapatid. Number 2, naglalakad sa malaking stage. Ginagawa niya exercise yung paglalakad na rin eh, no? Lakad ng lakad. May Biblia ba? Wala, kodigo hawak eh. Binabasa. Pag nawala yung kodigo, wala nang sasabihin yun. Magkukwento na lang yun. Ganyan yung mga... Kaya sabi ko, yung mayayamang pastor, tama sabi ni Kristo, hindi ka pwede maglingkod kung dalawa Panginoon mo. Hindi mo mapapagtapatan pareho eh. Pagka marami kang kayamanan, ang maiisip mo parati yung kayamanan, yung koleksyon. Linggo na naman pala bukas. Kapasok na naman 13 million. Iisip mo naman sa mo dadaling bangko yun. Mga kayothe, what is interesting here is really the emphasis on what is heavenly for leaders, for church leaders. Iba yung standard nila mga kayothe, kung titingnan po natin. So it just dawned on me na iba talaga ang value system na meron dapat ang isang mangangaral. Hindi dapat temporal, hindi dapat yung mga makamundo lamang na mga gawain talaga. No? So they are placed in a higher level, higher standards talaga kumpara po sa atin. Bakit ang ordinary members ng isang particular na grupo hindi pinagbawalan? Dahil okay lang. Dahil they are not given the strict instruction to focus only on things that are church-related or religion-related. Actually, yun nga, kung isipin nga kasi naman talaga natin, di ba? Kung ganun kataas ang hinihingi sa atin for the matters of heavenly things, patungkol sa ating salvation, di dapat lahat tayo naging pastor na o lahat dapat tayo araw-araw nangangaral na lang. Regular human life, our quote-unquote secular life also has to go on. No, bilang mga ordinary
members, studying, having a good career, working hard for your family, providing for your family, taking care of your kids, being a good daughter or a good child to your parents. In short, the Bible looks at it in a more logical perspective na kaya mong mamuhay na sa Diyos, but you have to also focus on the things that makes you human. Pero kaiba yan kapag ikaw ay mahangaral. Kaiba yan kapag ikaw ay leader ng isang religious organization. Focus ka lang sa mga gawain para simbahan, focus ka lang ng gawain para sa Diyos, and don't engage too much on things that are not heavenly. It's a sacrifice for them, and they have to prioritize God. Paano mo paghahati-hatiin sa mga kamag-anak mo yun? Ay, maisip mo pa ba Biblia? Kaya nga bobo sa Biblia yung mga pastor na lukulok eh. Mga pastor ng demonyo, puro kwarta halap sa relihiyon. Pakinggan nyo. 4:19 ng Efeso. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kinakalakal nila ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Mangangalakal sila ng kawalanghyan. Yung kawalanghyan ang kalakal nila. Pag mamatigas ng mukha, biro mo umagang-umaga pa lang sa palengke, may dala-dala ng amplifier. Mga kapatid, kantahan natin ang mahal ng Panginoon. Mahal namin Panginoon. Tapos may 20 mga kolektor. Para ho sa Panginoon, para sa Panginoon. Pag na-traffic ka sa SM, kakatukin yung salamin mo para ho sa Panginoon. Sa Cubao, sa Baclaran, sa Tacna, lahat ng palengke. Pagkawawalang hiyang mga tao, kinakasangkapan yung Diyos. Sinasabi para sa Panginoon. Aanin ng Panginoon yan. Kailangan ba ng Diyos ang pera? Para sa tiyan mo. Hindi ba? Talaga naman eh. Filipos 3:19. Nagagalit lang sa akin yung mga tao eh. Isipin nyo, sulat nyo, tapos pagdating sa bahay, basahin nyo. At pakita nyo, pagka kayo natuto, kakaroon ng pangalawang Suryano. Basahin natin. Basa. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ano ang Diyos nila? Tiyan. Na At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Puro panlupa iniisip ng mga yun. Ang kanilang Diyos, tiyan. Basa. 16. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Alin ang pinaglilingkuran? Tiyan nila. Paano sila nakakaloko? Tuloy. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kita nyo, dinadaya lang yung mga tao. Kaya yumayaman eh. Pero wag niyong kakalimutan, bawal ni Kristo magpayaman sa ministro. Bakit bawal? Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapopootan yung isa, iibigin niya yung isa. Kaya sila, mas mahal nila ang kayamanan. Hindi nila tinuturo aral. Ang katunayan, hindi nila sinasabi sa inyo ito eh. Kaya na kayong Pastor Naringgan, nasabi nila, sa atin ho, bawal magpayaman ng mga mangangaral. Pero ba, wala, naka-Pajero sila eh. Naka-Mercedes-Benz. Tatlo pa. Kahit na iyong barilin, hindi tatalab sa kanilang Mercedes-Benz. Bang, bang, bang. Hindi tatalab. Bulletproof eh. Bomb-proof pa. 50 million ang halaga. Dili mo? 50 million. Takot na takot mamatay. Kaya bomb-proof ang kanya. At ang bodyguard, maliwala ka, 1 batalyong pulis. Dadaan ika ang sugo. Naku, ang bodyguard, katakot-takot na Armalite. Wala akong nakitang sugo sa Biblia na ang bodyguard, puro Armalite. Si Kristo, sugo. Payag kayo? Sugo, hindi. Sugo. Si Pedro, may dalang itak. Natatandaan nyo? Yep. Nanaga si Pedro. Nataga yung tenga ni Malco. Ginawa ni Kristo, binalik uli. Pedro, ibalik mo yung iyong tabak sa kanyang lalagyan. Masama yan. Ang nabubuhay sa patalim din. Mamamatay. Tantamount na sinabi ni Kristo kay Pedro, huwag kang magagawa ng ganyan. Huwag ka na magdadala niyan. Ngayon, ang mga ministro, alakad na tayo, tawagin mo na kayo mga PSG.
Magkargada kayo ng marami, ha? Mga anak. Tensyo, mga ministro ngayon, kabalinto na anong sinasabi sa Biblia. Takot namatay, naka-bomb-proof na ang kotse, ay katakot-takot pa ang bodyguard na pulis at sundalo. Bakit? May ginagawa ka bang masama, takot na takot ka? Siguro meron nga. Dahil ang taong may malinis na budhi, saan ka mang makarating, di ka matatakot. Ako lumalakad mag-isa. Ako naniniwala, sinabi ng Diyos yun eh. Iingatan kita, hindi kita pababayaan eh. O ngayon, pag mamamatay ka na, papabayaan ka na niya. Kaya si Kristo, nung mamamatay na, Ama ko, why have you forsaken me? Kailangan ka lang mamatay, anak. O, kaya binigay na kita sa kanilang kamay. Nung hindi pa kailangan mamatay, sige, wala silang magagawa sa'yo. Di ba? Puhulihin nila si Kristo, hindi nila mahuli-huli. Hindi pa oras, nung oras na. Ayan na, anak, bahala ka sa buhay mo dyan. Kaya kung di ako natatakot pag oras mo na rin lang kahit na hindi ka patay, mamamatay ka Damihan mo lang ang kanin sa gabi. Paghagok mo't binangungot ka. Tapos na, ang kasaysayan ng lahi mo. Wala na. Kaya ba't ka matatakot? Di ba? Sabi ni San Pablo, kung ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako natatakot. Kung may Diyos kang kasama sa buhay, hindi ka pababayaan. Ngayon, pagkakailangan ka ng mamatay, papabayaan ka na niya. Kaya si Kristo pinabayaan din Hindi ba? Nahuli. Pinako. Tinabla naman. Aba, ito naman bilabid evangelist, hindi raw sila tinatabla ng bala. Ibig sabihin, nakila pa siya kay Kristo. Si Kristo tinabla ng pako. Siya bala ng magnum ayaw tumalag. Sabi ko sa loob ko, anong klaseng kulto ito? Ha? Siguro ito'y kulto ng mga maraming kuto. Ano-anong si kating kung pumasok sa ulo. Tinalangka ang mga ulo dahil biro mo, pagka-hold upin daw at re-rapin, sisigaw ka lang, Hallelujah, praise the Lord, maninigas na kayo rapist. Alin ang maninigas? Naku po, napaka-kaloko ang pinagsasasabi nyo niyan. Maninigas. Yun daw mga sundalo ni Saddam, nanigas. Kaya raw, sabi niya raw, binirebuke daw niya na nanigas daw ang mga sundalo ni Saddam. Kung nanigas, 2 araw daw nanigas. Bakit walang nakakuha man lang ng isang retratong nanigas yung mga sundalo ni Saddam? Babaririn na nanigas. Ba't wala nun? Pati ba mga reporter nanigas? Naku po, ang tigas ng pagmumukha mo. Puro invento yan sinasabi mo. Hindi totoo yan. Panluloko sa kapwa yan. Pagpapahanga para maniwala sa'yo. O, kita nyo? Kaya nga galit sila sa akin dahil yung bunganga ko raw masama Ba? Masama ba bunganga ko? Hindi bunganga ko masama, no? Ang masama yung gawa mo. Antikristo ka. Katunayan, nagpayaman kayo Ang yayaman nila. Tapos sabi naman isa, inggit ka lang Suryano. Nakikita mo ba kayang kapila naming matulis na yan? Sabi gano'n, wananda kay yakbak-dakak yan. Kakit may matilo sa yan, na yakbak-dakakin. Tinape ko yun nakatape hanggang ngayon buhay pa yung tape. Kapampangan yun. Nakikita mo ba kayang matulis na yan? Tutuhog kita riyan. Sabi, kaya pala ako tinulisan niya gagawin yung panuhog. Galit na galit yung ministro sa Fernando. Tapos nung magsalita, binira ko ng binira. Kaya pala kahit saan ako magpunta, matulis yan Yan pala, panusok ng kapwa-tao Binira ko ng binira. Pinabukasan sa gabi, ikaw naman ay Kasuryano, hindi ka na mabiro. Nagbibiro raw siya. Bumasa uli ako sa Biblia. Basa, dapat hubang magbiro ang ministro? Basa. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. May biroan ba sa Diyos? Nung marinig niya ito, nung sunod na gabi, hindi na siya kumibo. Wala na sa hindi kibo Kaya sabi ko, pagdadating sa katwiran, alam nila si Suryano Hindi nila mauubusan, sila mauubusan. Mapipigil nyo ba ako magdadaldal? Hanggang hindi putol ang dila ko, dadaldal pa rin ako. At pag pinutol nyo naman ang dila ko, halimbawa, parang si Samson, para wag makagawa, pinutulan ng buhok. Kung ang puputulin nyo naman yung dila ko, meron pa akong kamay, mag-aaral ako ng sign language, kala mo. At meron naman akong maiiwang magsasalita. At ang sabi naman ni Jesus,
Kung wala nang magsasalita, para maligtas lang ang tao, basa. Mga bato. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Pasisigawin ng Diyos kahit bato. Pag walang iimik, kaya lang hindi pa sumisigaw yung bato ngayon, may Suryano pong umiimik eh. Oh. Meron pang kumakalaban sa mga pastor na manluloko, kaya hindi pa umiimik ang bato. Pag nawala ako, kahit bato sisigaw. Pero malayo yon. Hindi pa rin siguro sisigaw ang bato. Bakit? Meron ho akong 500 mga ministro at manggagawang tinuturuan ngayon. Pag ako nawala, 500 ang kapalit. Mapipigil nyo ba ito? No. Hindi nyo na kayang pigilin ang gawain ito. Talaga ito, ang gagawin nito, ibulgar ng ibulgar ang kawalang hiyaan ninyo. Mga manlulokong pastor. O eto, bawal sa pastor magpayaman. Sino sa inyo ang hindi nagpapayaman? Magkakakutsaba kayo lahat, kaya kayo lahat may isa po eh. Nag-a-attack yan ba sila? No. Bakit? Eh, pag inatake natin yan, wala rin magbibigay sa atin. Kaya pabayaan na lang natin sila. Kumbaga, paraanan yan. Kumbaga sa mga tindero sa palengke, pare-pareho yung isda nilang napakyaw bilasa. Walang kumikibo. Nasa konsignasyon yun nabulok. Lahat sila yun ang inilasyon sa kanila. Bulok ba rin yung isda mo? Bulok ko nga rin eh. Nilagyan ko lang ng formalin para tumigas eh. Ganun ba? Lalagyan ko rin yung akin. Bulang-bulong sila, 6 na pwesto, naglagay ng formalin. Lapit na kayo. Murang-mura lang, sariwan-sariwan, tigas-tigas. Ang tigas-tigas formalin kulay berde. Yung galunggong may formalin Tapos, may umaamoy. Parang iba yata amoy. Nako, Ali, yung ilong mo umaamoy. Sabi, yan sa tinda ko sariwa. Hindi ba, Mare? Hindi ba? Yan di. Yan ang sariwa ho lahat yan. May aamin ba sa kanilang may bulok silang tinda? Wala. Para mabili. Ganun din naman yung mga iglesia ngayon. Lahat sila born again. Lahat sila may milagro. Receive your miracle in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat sila. May miracle. Basahin mo yung pasyon. Ano sabi sa pasyon? Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Kita mo na? Sino katulong nila? Demonyo. Ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Kita mo, sila naghahari ngayon dito sa mundo Yung mga milagroso na yan kanino galing yung milagro nyo? 24, basa ng Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Yung mga nagmimilagro na yan, may mga kababalaghan pa. Yan kayo magliligaw, sabi ni Kristo. Beware, ingat kayo mga kababayan, hindi ko gumaling ang sakit mo, sa Diyos na. No. Nagmimilagro rin ang demonyo, nagpapagaling din ang sakit yun Lalo na kung sakit lang naman ang ulo gumaling. Naku, pinatong lang yung kamay ng beloved evangelist, gumaling ang sakit ng ulo ko. Hangang-hanga ka na. Isang kurtal lang, gagaling din sakit ng ulo mo. Gumaling lang sakit ng ulo mo, manga ka na, niloloko ka lang naman, hihinga ka ng perang wala sa Biblia. Konting ingat mga kapatid. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan kahit sino makahanap nyo. Bawal ng Diyos sa mga ngaral magpayaman. Pag sinabi, sino may sabi? Si Suryano, hindi totoo yan, sabi. Pag sinabing hindi totoo, gusto mo humarap ka ng diskusyon, hamunin niya, pastor mo. Patutunayan ko sa harap niya. Pag hindi niya tinanggap yung salita ni Kristo, huwag magtipo ng kayamanan, kasi hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos, sabay. Hindi pwede. Kaya bawal ni Kristong magpayaman sa relihiyon ang ministro. Bawal yan. Kung gusto nyo, ihamon nyo sa mga pastor nyo, titindigan ko kahit saan. Bawal ni Kristo magpayaman sa relihiyon. Sa susunod po, isa pa uling bawal ang pag-aaral natin, yung bawal na hindi nila itinuturo. Marami sila, hindi nila tinuturo yung bawal na yan Pinaanyayahan po namin kayong bumalik na muli para sa susunod na serye nitong lahat ng bawal
na aming i-expose. Bawal na hindi tinuturo ng ibang mga relihiyon. Okay, mga kayuti, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode. At ang sasabihin na naman ng mga fans ni Brother Eli, ang mga MCGI po natin ng mga kayuti, bitin. Always. But anyway, mga kayuti, that was a nice episode. Ito nga po ay ang, kumbaga, prequel. Ano po, dahil po, unfortunately, ang nauna natin is yung isang video reaction sa same na serye. Ano po, yung mga bawal sa mga mangangaral. Yung mga bawal na itatawag sa kanila, mga bawal na gawin nila. At ito nga po, bawal sa Diyos na ang mangangaral ay magpapayaman, ano, gamit syempre ang religious na contribution, ano po, mga pagbibigay, mga abuloy. In fact, na-mention ni Brother Eli in part na kinakailangan nilang magsakripisyo bilang mangangaral, ano, na hindi dapat sila magpayaman, hindi sila mag-ipon ng pera sa bangko, ano po, kundi dapat na malagakan, dapat ma-allocate ng tama yung finances ng isang church, kasi hindi naman pwedeng mag-ipon, kasi kung merong kalalagyan yan for the church activities, eh imposible nakatenga lang yung pera. That's the point there, mga kayuti, ano, na hindi maiipon ang pera kapag ito ay palagi mong nasuspend, you know, obviously. So parang contributions in, and then it's always out for the different activities like the mentioned Brother Eli, for example, for church broadcast, radio, TV, something like that. And what is also interesting here to highlight, yung na-mention na rin po natin sa kalagitnaan po nating video reaction, is yung pagbigay ng priority sa gawaing makalangit, sa gawaing makadiyos. At dapat ng isang mangangaral ay nakafocus lamang sa kung ano yung gawain para sa simbahan. Katulad nga na na-mention, you cannot serve two masters at the same time. But the reality, of course, in a lot of these churches, ang pera ay nakakasilo talaga. Very attractive thing. Kung saan hindi na nakapagtataka na ang dami po talagang mga pastor ang nagsipagyaman. Dahil nga po rito, syempre for all the stability that money could give you, for all the influence, ang dami po kasing benefit ng pagiging mayaman, lalong-lalo na sa ating sosyedad, mga ka-U3. Kaya ganyan na lamang po ang ginagawang mga scheme. At tinan nyo pa yung simbahan na hindi binubuhisan ng ating gobyerno. Ano po? So saan ka pa? Easy money. You just have to use your wits, your strategy, your mind para makapanloko. Gagamit ka ng Biblia and give them an assurance that they will go in a good place in their afterlife, mga ka-U3. I appreciate Brother Eli for being outspoken about this. I have to agree, not a lot of us, you know, sa mga preachers natin sa Pilipinas, ganito ka-open and very vocal po sa pag-call out ng mga gawain ng ibang mga pastor. And maybe because there are two things. It's either, of course, it's against their own principles. It's against their own interest if they say that. And sa pangalawang rason, ang kultura po kasi na Asiano, kultura ng Pilipino, we are very non-confrontational. So ayaw natin na magpuna, ayaw natin nakakarinig ng mga ganitong uri ng message, no, mula sa mga preacher dahil it sounds very negative at kumbaga bad vibes, no, yun ang para po sa iba. Mas gusto natin na yung mga bagay na ganitong pagpupuna ay siguro done in public or in another platform but not in a preaching like this. But I appreciate Brother Eli for being very open at syempre yung kanyang mga impressions no, ng mga pastor, nag-action pa siya yung patungkol sa mga sundalo kanina, so tawang-tawa rin po ako. But anyway, mga kayuti, what can you say about this episode? Ito po ay Usap-Usap University. Kinakailangan mag-usap-usap po tayo din sa comment section. Let's have a good discussion about our topic, kung ano po yung inyong opinion, ano po inyong masasabi po sa episode na ito. Lahat po ng inyong mga mensahe ay amin po talaga yung binabasa. And if you're a newcomer, please don't forget, click subscribe and also please click thumbs up. Malaking tulong po yan para po marekomenda mo sa ating mga social media platforms, sa YouTube, sa Facebook, that this video is worth watching. And kapag naklik niyo po yan, nagre-recommenda po kayo actually sa iba pong mga viewers din po na mapanood pa ang ating mga videos. You can also view this video here. Also maganda rin yung playlist na yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.